sugar, di ba? Thank you, Yusek. Do you have more questions from MPC? Ray Pardilla, PTV4. Good afternoon po, Attorney. Sa Mandawi rin po sinabi po ni former President Duterte na bumalik na po yung droga sa Davao, Cebu, and Manila. Okay. Marami na ring mga tambay ang na-hold up at mga nasasaksak. Reaction po dito. Davao, including Davao City? Oh, okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino Okay. ba ang mayor ng Davao City? Tama. Hindi ba yung anak niya? Nako po, sa Si pool. Mayor Baste Duterte. Aha. So, ang ibig bang sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Nako po! Kasi naman mga kababayan, dapat bago magsalita, dapat tinitingnan muna. Sinama nyo ang Davao, tama po yun. Pero ako ay nagbibiro, tumatawa. Pero tingnan po natin. Napanood nyo po yung isang pahayag ng isang pangkaraniwang tao that parang ibinigay niya lang yung kanyang saloobin. Nagpahayag po siya ng statement na kung saan po sinabi niya, bakit nyo sisisihin ang ating Pangulo kung halimbawa ang lugar ninyo ay maraming adik, maraming shabu, maraming nakawan, mga kababayan? Ang sagot, hindi dapat ang Pangulo ang sisihin ninyo. Unang-una, may pananagutan ang ating mga magulang para doon sa mga kabataan na nagnanakaw, gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, etc., etc., etc. Okay. Pagkatapos po ng magulang, labas tayo sa bahay. Sino ba ang susunod na nakakasakop pagdating sa ating mga constituents? Di ba ang sunod dyan, mga kababayan, ay yung ating mga barangay, mga tanod, barangay chairman? Di ba? So dapat itong magulang makipagtulungan sa barangay chairman para i-report kung ano ang nangyayari. Magkaroon po tayo ng tinatawag na participation. Hindi pwedeng Pangulo. Kaya maraming adik ngayon dahil bangag si BBM. Puro na lang ganon. Pangatlo, punta tayo sa mas mataas na posisyon. Mga kababayan, LGU. Di ba? Ang LGU kasama na yung captain, yung chairman. Pero mas malala, vice mayor at mayor. Mga kababayan, tama yung sinasabi ni Attorney Claire. Bakit nyo sisilipin, Pangulo kaagad? Bakit nyo siya sisisihin? Samantalang, kaya nga kayo tumakbo, kaya nga po kayo ibinoto. Baka mamaya kasi dinaya nyo lang, kaya kayo nanalo. Kaya kayo nandyan para kayo po ang unang-una na gumawa ng paraan para marisolba ang problema ng inyong constituents, ng inyong lugar. Dahil kung hindi, ay mag-resign na po kayo. Dahil kung ang lahat ng yan ay isisisi nyo sa Pangulo, hindi po kayo karapat-dapat na maupo bilang opisyal ng ating local government unit. Diba? Mga kababayan, hindi mo pwedeng iakyat kaagad yun dun sa taas nang hindi mo pa ginagawa ng paraan, nang hindi ka po nagtatrabaho. Ibig sabihin, mga kababayan, mahina, ineffective, kupal yung inyong mayor. Kasi hindi niya kaya yung mga tao na nasa paligid niya. Ganito lang yan. Sabi nila, sabi nung iba dyan, si Mayor Baste, ito daw ay pang 2040 president. Si Pulong, 2034. Si Sara Duterte, 2008. Tingnan nyo, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Kung sarili mong baluarte, kung konti ang hawak mong tao, municipality, hindi mo mapatigil yung droga, hindi mo kayang sawatain yung kriminalidad, what more, hahawak ka ng national office. Diba? Does it make sense, mga ka-GP Natics?
Yon ang hinahangaan ng mga DDS. Parang ano lang yan eh. Ito yung responsibilidad mo. Ipapasa mo sa iba. Hindi mo nagawa yung trabaho mo, iba ang sisisihin mo. Anong klaseng tao ka? Tawag dyan, pulpul. Diba? Walang kwenta. Oh. Diba, Minandro Nibadura? Tama naman po. Maraming salamat that you agree with me. Oh. Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? Mhm. At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay. Nung panahon niya, Aha. menong bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga Meron naman, Attorney Claire. Meron naman nare-record. Kaya lang dalawa yung record nila. 'Di ba? Una, Attorney Claire, naalala ko pa yung yung rape victims sa loob ng 4 na buwan, merong 17 na nare-rape, pero doon sa record nila, yung sa blatter ay 3-5 lang. Pero sa kabila, yung main blatter, 70. Paano mare-record yun, mga kababayan? Pag may pupunta sa kanila, ito lang, yung record namin ng rape victim. Ito lang yung record ng patayan namin, very minimal. Pero pag nakita yung kabilang logbook, aba, nandun pala ang lahat. Kung hindi pa kay General Torre, mga kababayan, hindi pa mabubuking ang mga ito na lahat po ng kriminalidad na nangyayari sa kanila ay ginagawa nila ng paraan para siguro magmukhang mabait, magmukhang malinis, at magmukhang tahimik ang Davao. Tama, Doc Peli Perez. Bakit ba lahat ng ating reklamo ay palagi si BBM agad ang may kasalanan? Wala na ba ibang government official na dapat humarap ng ating complaint? Correct, 'di ba? Unang-una, mga kababayan, kaya nga po tumakbo ka dyan eh. Kasi ikaw yung kinatawan ng Pangulo sa bayan na yan. Ikaw yung kinatawan ng Pangulo sa lugar na yan. Di sana, kung hindi mo kaya, Pangulo lang ang sisisihin mo, sana si Pangulo na lang ang pinatakbo mo dyan. Di ba? tanong lang natin yun. Ah. So dapat yun siguro, alamin din niya. Mhm. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Bakit ganun ang kanyang lungsod? Ivan Medina, GMA7. Yusek,